matatandaan nyo, di ba, nag-birthday noong 2025. Etong si Miss Cara David. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. At di ba may hiniling siya na sana lahat ng mga kurap na politiko, bawian daw po ng buhay, lahat ng mga magnanakaw. So ngayon, yung mga DD-shit, especially etong si Maharlika, walang magawa. Mga kababayan, bukod sa pagpapakalat po nila ng peking medical report ng ating mahal na presidente, mga kababayan, ini-edit nila yung mukha ni Miss Cara David na kung saan nakalagay po ang presidente at sinasabi dito na magugurgur ka na, konting orasyon na lang. Yan po yung sabi dyan, no, mga kababayan. Ngayon, yung mga ambisyon ng DD-shit na bawian ng buhay ang presidente, yung pinapalabas nila na kesyo ang presidente mamamaalam na, kesyo na koma ang presidente, wala pong katotohanan yan, mga kababayan. Dahil unang-una, meron pong inilabas na balita, mga kababayan. Ito pong etong tawag dito, nasan ba yun? Yan. Meron pong nilabas na balita, ito pong Presidential Communication Office. Sabi po kagabi, mga kababayan, ito daw po official statement. The medical document being circulated is fake. Is not the result of any legitimate medical examination and does not reflect the President's health. The President is well, fully capable of performing his duties and continues to discharge his official responsibilities. The President remains focused on serving the Filipino people. So ibig sabihin, yung nagsisirculate, yung pinapakalat ni Jay Sonsa at nung iba pa mga nitong Bobby Tiglaw, mga kababayan, na medical report na galing daw po sa St. Luke's, wala pong katotohanan yan. At maliwanag na yan po ay pinasisinungalingan ng PCO. Ano po, mismong PCO po naglabas niyan at sinasabi na yan po ay fake news at gawa-gawa lamang po. Alam nyo naman, etong si Jay Sonsa, since nanggaling po sa kanila yan, at etong Bobby Tiglaw, alam nyo naman na fake news po talaga yan, basta sa kanila po nanggaling. At yung mga DD-shit na tanga naman po na naniniwala, ayan, na fake na naman kayo. Naloko na naman kayo ng inyong mga sinusuportahan na social media influencer na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, mga kababayan, ang isa pa dyan, kung titingnan po natin, wait lang, tanggalin muna natin yan. Yan. Nag-post din po, mga kababayan, ito pong si Atty. Jesus Palsis. Sabi po ni Atty. Jesus Palsis, ito daw, tawang-tawa ako sa mga DDS. Lagi nila pinapaasa sarili nila with fake news. Dati, interim release ni Tatay Digong will be granted daw. Pero ngayon, deny. Tapos mga kababayan, kahapon, namayapa na daw si PBBM or nakoma na daw. Ito pong si PBBM. Pero nag-video si Auntie Claire na nangaasar pa. Haha. Na kung saan nga, mga kababayan, ano ba yung sinasabing video ni Atty. Claire Castro na kung saan asar na asar yung mga DD-shit. Ito po yan, mga kababayan, no? Ayan, no? Panoorin nyo kasama ni PBBM yung kanyang aso na si Oreo. Ano po, so ito, play po natin. Ayan, no? Dapat nga hindi Oreo ang pangalan ng aso ni PBBM, dapat nga ang pangalan niyan Digong o kaya Rodrigo Duterte. Sir, anong name ng dog? Or pangalan, ang gulo mo. Ang pangalan ito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Kaya, di bigo na naman yung mga DD-shit. Oo. Bigo na naman yung mga DD-shit. Alam nyo ba kahapon, mga kababayan, marami mga DDS ang nagdidiwang. Marami mga DD-shit ang tuwan-tuwa at sinasabi nila, nasa wakas uupo na si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng bansa. Ngayon, mga kababayan, biglang may lumabas na video. Diba? Bandang gabi na kung saan, mga kababayan, kalaro ng presidente yung kanyang aso na si Oreo. At malakas na malakas si PBBM at kakain na nga, mga kababayan, ng solid foods. Yung mga DD-shit kasi masyado yung pinapasa yung sarili ninyo na magiging presidente agad-agad si Sara Duterte
kahit wala pang eleksyon. Yan nga po ang sinasabi ko mga kababayan. Ito kung gustong maging presidente ni Sara Duterte, abay sumunod naman kayo sa tamang proseso. Hintayin yung magkaroon ng eleksyon at kung talagang malakas si Sara Duterte sa publiko, mananalo siya. Pero kung hindi siya malakas mga kababayan, at ngayon pa lang ipinapakita niya yung pagiging tawag dito, pagiging tamad niya sa kanyang sinumpaang trabaho, abay hindi siya mananalo. Mga kababayan, kaya ang tanging pag-asa po nila, patalsikin talaga si PBBM o palabasin na inefficient ang presidente dahil may sakit. Diba mga kababayan? Ngayon, napakalakas ng presidente at diretso na po ulit yung pagtatrabaho. Oreo ang naging pangalan. Ay, naku. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And sabi dito si Trixie nga kagabi, naiyak-iyak sa asar sa akin sa vlog niya. Kaya nga di ba? Masyado kasi mga bobo at tangay ang mga yan. Sorry sorry for the words, pagbigyan nyo na ako ngayon. Kasi sa totoo lang kahapon, habang binabasa ko yung mga comment, na mga kababayan, natutuwa ako. Alam nyo kung bakit? Kasi pinapaasan nila yung sarili nila. Alam nyo mga kababayan, na kung may mga kamag-anak kayong DD shit, tapikin nyo. Sabihin nyo na pwedeng maging tanga paminsan-minsan pero wag ugaliin. Wag ugaliin mga kababayan kasi sa isang tao, alam mo yung pinakamahirap na parte sa buhay ng isang tao, yung paasahin mo yung sarili mo na magiging presidente si Sara Duterte kahit hindi nag-e-eleksyon. Yan yung pinakamahirap. At alam mo yung pinakamahirap sa isang tao, yung maging DDS ka. tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang pa rito, kailangan for a few days, hindi ka pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Ito lang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede na. Ayan. Good news na yan. Kumain ako ng hamburger. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't? Alam nyo, eto mga kababayan ang isang mabuting tao kasi, hindi, ito, tandaan nyo may kasabihan nga tayo na kung sino yung ibinababa, mga kababayan, siya yung itinataas ng Diyos. Yan yung paniniwala ko So ngayon, ang presidente, alam nyo naman kung ano yung ginagawa nila para mapabagsak ang presidente. Kaso sa sobrang dami ng ginawa nila, pamula noong 2023 mga kababayan, hanggang ngayon, napabagsak ba nila ang presidente? Gumamit na sila ng mga bilyonaryong tao, yung mga naging kaibigan ng presidente dati, na tinraidor ang presidente, ginamit na nila laban sa presidente, pero napabagsak ba nila si PBBM? Hindi mga kababayan. At sa tingin nyo, hahayaan ng Diyos na magkasakit ng malubha ang presidente para mapapunta ang Pilipinas sa isang gahama na tao? Siyempre, hindi po hahayaan ng Panginoon niya na mapapunta sa evil yung posisyon ng gobyerno, mga kababayan, na iningatan at ibinabangon ng ating mahal na presidente. So ngayon, ang isa pa dyan, kung mapapansin po ninyo, akala ko ba sinasabi ng mga DD-shit na namayapa etong si PBBM una koma, umalubha ang sakit, o bakit naandi dito? Diba mga kababayan, bakit naandyan dyan at kalaro pa yung kanyang aso na si Digong, si Oreo mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Ba't hindi nakarating? Tsaka yung mga DD-shit ito, konting payo lang. Mag-ingat kayo sa pagsasabi nyo na sana bawian ng buhay si Presidente, si PBBM. Kasi baka mamaya mag-backfire sa inyo yan. Mahilig pa naman mangyari yan na kapag sinasabi nyong bawian ng buhay, yung isang tao, minsan nagbabackfire sa inyo yan. Baka mamaya magulat kayo. Yung balita sa dahig, iba.
at si Digong mailagay sa garapon, di ba mga kababayan? At iuwi ng Pilipinas, abo na lang. Mahirap yan mga kababayan, yung mga DD-shit. Magsasalita kayo ng ganyan. Sasabihin nyo na sana bawian ang buhay ang presidente. Baka mamaya magulat kayo, si Sara Duterte tumatawa habang bitbit yung abo ni Digong. Eto, sinasabi ko lang yung totoo mga kababayan ha. Kasi biruin nyo. Eto, kahit natatalakay natin si Duterte dito, kahit natatalakay natin si Sara Duterte dito, hindi natin sinabihan ng ganyan yung mga yan. Bakit mga kababayan? Kasi kahit papaano may respeto po tayo sa buhay ng tao. Diba? Ang lagi pa nga nating sinasabi, o kahit yung mga kaaway ni Duterte, ano ba lagi sinasabi? Humaba pa sana ang buhay ni Digong para maharap niya yung kanya mga pananagutan mga kababayan. At ganoon din yung lagi nating sinasabi. Pero yung mga DD-shit, ang lagi nilang sinasabi, sana bawian na daw ng buhay si Presidente, si PBBM. Baka mamaya magulat kayo, mag-back to you yan. Di ba? At si Sara Duterte, biglang umuwi ng Pilipinas habang bitbit yung abo ni Digong. Di ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers. Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa, nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana, maraming salamat sa lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Kaya tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko nang batiin yung PNP natin dahil bukas PNP anniversary of the creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. Yan ba yung nakoma? Yan ba yung nakakoma ngayon? Yung mga DD-shit, yan ba yung nakakoma ngayon? Ayan 2 hours na kipag-usap para pag-usapan yung mga project na makakatulong pa sa taong bayan, yung mga proyekto na mapapakinabangan ng mga susunod na henerasyon, mga kababayan. Diba, para siguraduhin na yung mga susunod na proyekto, mga kababayan, talagang mas mapapakinabangan ng taong bayan. Actually, umabot ng 2 hours yung meeting na yan, mga kababayan, pero ang presidente nakapokus pa rin sa pagtatrabaho at nakagawa pa ng video ng pagbate sa ating mga kapulisan. Sa departamento ng PNP. Anyway, tuloy pa natin. You cannot rush that because importante masyado, and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano babayaran, saan na natin gagawin, etc., etc. And that's what we did. That's what we did last Monday. So after that, today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Yes. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting dahil wala kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na bored ako nung weekend.
Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. So, Ayun. medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa. Yon. Sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Oh! Dahil I'm his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang sana naman magkabias siya, no? Dahil anak mo siya. Pero hindi, sir eh. Hindi eh. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Ayan. Oo. Pero sir, Doon sa mga DD-shit na nagsasabi na kukontrolin ng ni PBBM, huhaharangin, kahit ni Congressman Sandro Marcos, yung impeachment, laban po kay Presidente, siguro narinig nyo naman, nag-inhibit si Congressman Sandro Marcos. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, itong pamilya kasi ni PBBM, hindi naman po kasi katulad dyan, na ang pamilya ni Digong, na mismong si Duterte tatanungin kay Greco Belhica na kasama ba yung anak ko dyan sa iniimbestigahan mo? Pag wala, approve. Pag hindi, tanggal sa serbisyo, mga kababayan. So hindi naman po ganon ang Marcos administration. Anyway, tuloy pa natin. ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Ito yan lang yung yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako Yung mga DD shit, pakinig kayo. Yung mga DD shit buhay ba kayo dyan? Nahinga pa ba kayo? Makinig kayo sa sasabihin ni Presidente. Yung mga DD shit at saka kahit ikaw, siguro gulat na gulat ka, Vice President Sara Duterte. Eto, makinig ka. Hindi pa panahon para maging presidente ka. Yung sinabi ko sa inyo last week, ito yung mga Kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan. Ngayon. Ito yan lang yung yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo excited. Nasunod na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila. Pihado, yung ambassador ng China, gumaganon-ganon na yun. Sayang. Grabe. Magiging presidente na sana si Inday. Nagpadala pa naman ako ng gift kay Baste. Tapos na nangyari, mga kababayan na ito, siguro nagingit-ngit yung mga DD shit. No, sinasabi na sayang. Magiging presidente na sana si Sara. Lalo na yung ambassador ng China, siguro sinasabi, grabe, nagpunta pa naman ako kay Basti, nagbigay pa naman ako ng kung ano-anong regalo doon. Tapos ang ending, mga kababayan, ito, napakalakas ng ating mahal na presidente. Sabi ko nga po sa inyo, hindi pababayaan ng Diyos yan. Kasi unang-una si PBBM naniniwala na may Diyos. At kahit minsan, hindi po yan ang bastos ng ibang tao. Tandaan nyo yan, mga kababayan. At kahit minsan, hindi po niya minak ang ating mahal na Panginoon at saka ang Santo Papa at inirespeto po ni PBBM yung iba't ibang religious dito po sa ating bansa at sa buong mundo, mga kababayan. Kaya malabo na pabayaan ng Panginoon, mga kababayan, ng ating mahal na presidente. Anyway, tuloy pa natin. Dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay, meron din ako niyan. Yung kapatid ko, ganyan. Yung kaibigan ko, ganyan. Ay, papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda ng Noon, mga kababayan, nagkaroon din ako niyan. Kaso yung sa akin naman, sa may big intestine yon, sa may malaking bituka. Kaso yung sa akin, mga kababayan, naagapan naman ng antibiotics. Kaya, ngayon, kita nyo naman, napakataba ni Jake, napakalusog. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, kapag ka naman ikaw ay maalaga sa katawan mo,
hindi ongat yung sakit, ipagpalagay natin, pagka sobrang lubha na, talagang nakakamatay. Yun yung katotohanan dyan. Pero kung ikaw naman ay naaalagaan ng doktor at inaalagaan mo yung sarili mo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, walang problema. Ano po, lalo na at maliwanag naman, sinabi ng ating mahal na presidente, naaalagaan siya na maayos ng kanyang mga doktor, kaso nga lang, hindi po niya talaga maiwasan na wag isipin yung mga kababayan Pilipino natin, kaya trabaho pa rin siya ng trabaho. Kahit na may nararamdaman nung una, mga kababayan, trabaho pa rin ng trabaho, at kahit nagpapahinga siya, trabaho pa rin ng trabaho. Malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. Alright, thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, Oh. AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan o. Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Wow, namayot talaga ako. Oh, ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayot ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir, Kaya na nga, naginip na nga ako ng steak. perfect. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyal ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo, So, oo, ayan oo. po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank sige. you po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano? Ayan o, kasi inunahan na kayo ni Atty. Claire. Diba? Inunahan na kayo ni Yusek. Baka kasi sabihin nyo, artificial intelligence yung video. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, diba sinasabi nga ni Banat Bay na AI daw. Yung unang video ni PBBM at dapat daw naka-live. Pero ngayon mga kababayan, kita nyo naman, inunahan na kayo ni Atty. Claire. So ngayon, yung mga DD-shot, ano kaya masasabi nyo? Kaya ako nagtatanong lang naman, ano kaya masasabi ninyo? Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung sakit ng presidente may gamot po yan. At yan po minsan ay lalo na kung minor lang naman, nawawala po yan sa antibiotic mga kababayan. At saka take note yung pinapakalat po nila na medical result daw ng ating mahal na presidente, yun po ay isang malaking fake news dahil ang pinagmulan po niyan ay walang iba kung hindi itong si Bobby Tiglao at saka po itong si Jason Sa. Alam nyo naman na fake news, literal na fake news yung dalawang yan at talagang maka-China yan, pro-China po talaga yan. At yan nga yung nagpalaganap dati nung pagkaka-aresto daw ni FL mga kababayan doon daw po sa LA. Bakit nasa ribbon cutting? Etong si FL mga kababayan, dyan po sa Pasig, bakit naando doon kung na-aresto at nakadetain pala? Di ba maliwanag na fake news? Hindi nyo ba napapansin? Eto isipin nyo mabuti. Noon, nagpapakalat sila na nakulong daw, na-detain daw. Eto pong si FL. Pero nung lumabas na, etong si FL Liza, mga kababayan, at nakikita nyo na publicly, biglang pinatay nila yung isyong yon. Hindi nyo napapansin? Biglang pinatay nila yung isyong yon. Hindi na ulit nila binalikan yon at gumawa sila ng iba't iba pa mga isyo na pantapal doon, wag lang mapahiya. At dahil nga dyan, nag-edit na naman sila mga kababayan ng panibagong kunyari medical result, pinakalat nila na naging dahilan para matuwa yung mga DD shit. Alam niyo, sabi ko nga kanina, balikan natin yung sa sakit ni Presidente. May gamot po dyan. Lalo na kung minor lang yan, naagapan po yan ng antibiotic mga kababayan. Ngayon, alam nyo kung ano yung walang gamot? Yung talagang literal na sakit na walang gamot? Yung pagiging DDS. Yan po talaga ang walang gamot na sakit mga kababayan. Tandaan nyo po yan. So ngayon, maliwanag ng presidente mga kababayan, o baka sabihin nyo si Oreo AI din. Baka sabihin nyo AI din si Oreo. Diba? Sir, anong name ng dog? Or pangalan, ang gulo mo. Baka sabihin nyo, AI rin tong si Oreo, mga kababayan. Yung aso ni presidente. Diba? So, alam nyo kung ano yung sakit na walang gamot? Yung pagiging DDS. Tandaan nyo po yan. Kaya nga ito, tanong ko sa mga DDS, ano kaya po masasabi nyo dito? O baka sabihin nyo, AI na naman. Baka sabihin nyo naman, painkillers. O kung ano-ano pa na mga aligasyon na naman na bago.
Tandaan nyo mga kababayan na yung mga DD-shit dyan, kung kaya ninyong gumaling sa pagiging DD-shit, pilitin nyo. Kasi wala pong gamot sa tanga. Ano po mga kababayan, buti pa yung baliw nagagamot kahit papaano. Pasintabi po dun sa ibang may mga karamdamang ganyan. Pero yung tanga, wala pong gamot dyan. Ano po, so anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito ang presidente, malakas na malakas, malusog. At yan, na-interview pa nga ni Attorney Claire Castro ni Yusek. Ano po at maliwanag na kahit ang presidente ay nagpapahinga. Ano po, nung weekends, diretso pa rin po ang pagtatrabaho niya mga kababayan. So anyway, kayo po, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa issue na yan.